Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, nag-focus tayo sa discussion ng concept behind the conic sections. Paano sila na-form, saan sila nanggaling. So punta tayo ngayon sa typical conic sections. Circle, parabola, ellipse, and hyperbola. So, mag-start muna tayo sa circle. Doon tayo sa tinatawag na standard equation of a circle. Diba, pag pinlat natin yung point sa isang Cartesian plane, na i-represent natin yung point through its coordinates. Yung coordinates na yon, siya yung nagdidikta kung ano yung placement ng point sa plane. Kapag ka naman line, ang pinlace natin doon sa plane, nade-define natin siya through its equation. So, yung equation na yon, siya yung magde-define gaano ba kalaki yung slope, gaano ba kalaki yung x and y intercepts, ano ba yung inclination niya, etc. So, pagdating naman sa conic sections, circle, parabola, hyperbola, and ellipse, pag pinlat natin sila sa Cartesian plane, madedefine din natin sila gaya ng line through their equation. So, mag-start tayo sa tinatawag na standard equation. Ito kasi yung pinakasimple. Pag sinabi mong standard equation kasi, kita mo na agad sa equation yung iba niyang properties. Halimbawa, sa line, y is equal to mx plus b. Diba? Kita mo na agad alin si slope. Y is equal to 2x plus 2. Alam mo na agad na yung slope niya ay 2. Kita mo na agad kung sino yung y-intercept. Ganon din dito sa standard equation of a circle. Pag nakita mo yung standard equation of a circle, alam mo na agad kung ano yung center, ano yung radius. So, ano yung itsura ng standard equation of a circle? Pero bago yon, i-define muna natin yung parts. Okay? Para alam natin yung nilalaman ng equation. So, meron tayong center o yung pinakagitna ng circle. Meron din tayong radius na pag sinabi nating radius, segment siya from center to any point on the circle. Ang radius, constant yan. Kasi ang definition ng circle, locus of point na equidistant to a fixed point called center. So, kahit saan ka kumuha ng radius, equal lang lagi ang value niyan. So, lahat ng point na yan, equal ang distance niyan to a fixed point called center. Ayan. So, lahat ng radius natin dyan, pare-pareho lang. Yan yung definition ng circle. So, ano pa? So, meron din tayong tinatawag na chord. Basta segment siya na nagpa-pass through sa circle. Chord yan. Di ba pag sinabi nating segment, meron yung endpoint. Ayan. So, ang chord, kapag ka tumama siya sa center, nagiging, nagiging diameter. So, chord pa rin yan, pero ang tawag sa kanya diameter kapag ka tumama siya sa center. And yung length ng diameter ay 2 times the length of the radius. Kasi dalawang radius yung katumbas niyan. So, yan lang naman. Yan lang naman yung mga basic parts ng circle. Kasi yung iba dito sa plane and solid geometry na yung dinidiscuss. So, ang importante, center, radius, diameter, chord. So, paano pag nilagay na natin siya ngayon sa Cartesian plane? Ito na yung kanyang standard equation. So, yung H and K, coordinates yan ng center. So, kung ito yung center ng circle, tapos ito yung kanyang standard equation, ibig sabihin yung coordinates nito ay H, K. Tapos yung R, yun na yung radius. So, example, magbigay lang tayo na isa example. Ito yung kanyang equation, x minus, sabihin natin 1, tapos y minus 9.
Tas ito equal to 25. So, nasan dyan yung center? Yung center natin, gawin natin itong plus na lang pala. Yan, para medyo challenging. So, meron tayong radius, kailangan naka r squared. Eto, naka-square na siya. Yung 25. Na-square na siya. So, ibig sabihin, r squared is equal to 25. So, para maging r lang, square at natin both sides. So, r is equal to 5. So, pwede natin itong palitan ng 5 squared. So, yung center naman natin ay nasa 1, 9. Ito yung h, ito yung k. Tapos, kung mapapansin nyo, naka-positive yung y. Di ba dapat negative? Y minus k kasi. So, dapat negative 9. Kasi ganyan siya y minus negative 9. Kaya siya naging plus. So, dapat negative 9 yan. Tapos, yung radius natin ay 5. Okay, so mag-solve tayo. So, question number 1, find the equation of a circle with center at the origin and passes through point negative 3, 4. So, ano ba yung coordinates ng origin? 0, 0. And passes through the point negative 3, 4. So, ito yon. Paano mangyayari na yung circle tumatama dyan? So, di ba ito yung kanyang center? Unti-unti mong i-expand. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Kapag kayong circle, tumatama dun sa point na negative 3, 4. So, alam na natin yung center. So, sa standard equation ng circle, di ba, kailangan natin ng center sa kanang radius. So, meron na tayong center, kailangan na lang natin yung radius. So, asan yung radius? Ito yan. Kasi pag sinabi nating radius, line segment from center to any point on the circle. Sabi nga, yung circle, tumatama daw siya sa point na negative 3, 4. So, pag hinanap natin yung distansya between negative 3, 4 at saka 0, 0, mahahanap natin yung length ng radius. So, gamitin lang natin yung distance formula, no? Kasi distance between 2 points. Gawin natin itong r. Yan, para radius. So, yung point 1 ko dito, yung 3, negative 3, 4. Tapos, yung point 2 ko ay yung origin. So, take note guys, sa distance formula, kahit magkabaliktad yung point, okay lang. So, the answer ay 5. So, meron na tayong center na 0, 0. Tapos, meron na din tayong na-solve na radius, which is 5. So, substitute na lang natin dito sa standard equation. So, dahil x minus 0 lang naman, gawin na lang natin itong x. Tapos, ito y. Tapos ito, gawin natin itong 25. So, ito na yung sagot natin. X squared plus y squared is equal to 25. So, letter B. Yan. So, next problem tayo. If 3, negative 2 lies on a circle with center negative 1, 1, then the area of the circle is blank. So, ano daw yung area? So, ito yung center, negative 1, 1. Tapos, meron tayong point 3, negative 2. So, drawing natin yung circle. So, dapat gitna niya to. Tapos, yan, tumatama siya dito. Yan. So, ito siya. So, mag-drawing ulit tayo ng line segment from center to that point, which also lies on the circle. Radius din to. So, kung hahanapin ulit natin yung distance between these 2 points, mahanap na natin yung length ng radius. Pero hindi yung hinahanap sa problem. Kasi yung hinahanap sa problem ay yung area of the circle.
So, recall natin sa ating plane and solid geometry. Yan. So, ano pa ang area nito? Itong circle. Area is equal to pi r squared. So, kailangan lang nating mahanap yung radius. Then, pag nahanap na natin, substitute lang natin dito sa formula. So, makukuha mo na agad yung area. So, ganun lang ulit, gamitan lang natin ng distance formula to find the radius. So, gawin kong point 2C, negative 1, 1. Or yung center. Tapos, yung point 1 ko ay yung 3, negative 2. Yan. So, ayun na yung radius, 5. So, substitute na lang natin dito sa formula, pi r squared. So, yung r, palitan natin ng 5. So, pi times 25 or 25 pi. So, yun yung answer sa problem, letter B. Yan. So, ayun lang naman guys. Sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga tanong and topics na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang naman guys. Mag-move tayo sa next conic sections. So, sa next na conic section which is the parabola sa next video natin. So, yun lang guys. See you on the next video.